Tahimik ang mundo sa mga unang sandali ng umaga. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may panawagan ng Diyos. Hindi aksidente na narito ka ngayon. Alam ng Panginoon ang bigat na dinadala ng puso mo at sa oras na ito, nais niyang ibuhos ang kanyang kapayapaan sa iyo. Ang sabi sa awit 55:22, ihambing mo sa Panginoon ang iyong pasanin at siya ang aalalay sa iyo. Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Sa panahong lahat ay tila walang kasiguraduhan, ang presensya ng Diyos ay nananatiling matatag at tapat. Huwag mong hayaang lumipas ang sandaling ito. Dahil dito, magsisimula ang paglalakbay mo patungo sa kapahingahan na matagal mo nang hinihintay. Halina't ihanda natin ang puso para sa isang makapangyarihang karanasan kasama ang Diyos. Sa sandaling ito, kapatid, tahimik mong buksan ng iyong puso. Damhin mo ang umaga bilang isang bagong simula, isang paanyaya mula sa langit para sa panibagong direksyon. Walang dapat ipagmadali, wala ring dapat ipilit. Dahil ang Diyos, hindi niya kailanman minamadali ang kanyang mga anak. Sa halip, tinatawagan niya tayo, dahan-dahan, may pagyakap, may pangako. Tulad ng pagsikat ng araw na hindi kailanman nalalampasan, ganun din ang katapatan ng Diyos sa buhay mo. Ang kanyang awa ay laging bago tuwing umaga, gaya ng nakasulat sa Panaghoy 3:23, dakila ang kanyang katapatan. Hindi ka pa man nagsasalita, alam na niya ang laman ng iyong puso. Hindi ka pa man humihiling, inaayos na niya ang daan. Kaya ngayong umaga, hayaan mong pawiin ng Diyos ang lahat ng pagkalito at palitan ng kaliwanagan. Sa kanyang presensya, may direksyon. Sa kanyang salita, may kapayapaan. Sa kanyang mga pangako, may katiyakan. At sa mga sandaling ito, nais kanyang marinig. Yun ang dahilan kung bakit oras na para manalangin. Isulat sa comments, Panginoon, tinatanggap ko ang iyong kapayapaan. Huwag kalimutang mag-subscribe para mas marami pang panalangin ang makarating sa iyong puso. Kapatid, isara mo muna ang iyong mga mata kung kaya mo. Hayaan mong tumahimik ang lahat. Wala kang kailangang ipaliwanag. Hindi mo kailangang hanapin ang tamang salita. Sapagkat ang Diyos, nakikinig siya, hindi lang sa bibig kundi sa buntong hininga ng puso mo. Ngayon lumapit tayo sa Kanya. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, narito po kami ngayon sa iyong harapan. Hindi dala ng seremonyas, hindi dala ng panglabas na anyo, kundi ng puso naming sabik na sabik sa iyo. Tanggapin mo po ang aming paglapit, Panginoon. Sa bawat paghinga, naroon ng aming pagsuko. Sa bawat patak ng luha, nandoon ang aming pagtitiwala. Walang ibang pangalan na nais naming sambitin, kundi ang iyo, O Diyos na buhay. Salamat po sa bagong umagang ito. Isang panibagong biyaya, isang panibagong pagkakataon na kami lumakad sa landas na ikaw ang gumagabay. Salamat po, Panginoon, dahil sa kabila ng maraming iniisip, ikaw ay hindi nagbabago. Ang iyong pag-ibig ay hindi kumukupas. Ang iyong mga plano ay hindi nauudlot at ang iyong presensya ay laging narito sa gitna ng katahimikan, sa gitna ng aming mga iniinda, sa gitna ng lahat. Panginoon, sa oras na ito, tinataas po namin sa iyo ang lahat ng aming alalahanin. Ang mga bagay na hindi namin kayang kontrolin, ang mga tanong na wala kaming sagot, ang mga sitwasyong bumabagabag sa amin, lahat po ito inilalagay namin sa paanan ng iyong trono. Ayon sa iyong salita sa 1 Pedro 5:7, ihagis ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Salamat Diyos sa katotohanang hindi kami kailanman nag-iisa. Ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming pamilya. Kayo po ang tanging makakakita ng lahat ng nasa puso ng bawat isa. Kayo ang tunay na nakababatid kung sino ang may pinagdaraanang hindi na nila masabi kahit kanino. Hipuin mo po sila, Panginoon. Yakapin mo sila ng iyong kagalingan, ng iyong himala, ng iyong katiwasayan. Kung mayroong nagdaramdam, pagalingin mo. Kung may nabibigatan, pagaanin mo. Kung may nawawalan ng pag-asa, buhayin mo muli ang pananalig nila sa iyo.
Panginoon, nililinis po namin ang aming puso ngayon. Patawad po sa mga pagkakataong kami naging abala sa ibang bagay at nakalimot sa iyo. Patawad po kung minsan ay mas pinili naming lumaban sa aming sariling paraan. Ngayon, kami ay sumusuko. Tinatanggap namin na sa iyo lamang may tunay na kapayapaan. Tinatanggap namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Salamat po sa iyong habag, sa iyong pagpapatawad na hindi nauubos. Panginoon, hinihiling po namin ang iyong direksyon sa bawat hakbang. Maraming desisyon ang kailangang gawin, maraming tanong sa puso. Ngunit ang isa lang ang sigurado, kailangan ka namin. Kailangan namin ang iyong gabay, ang iyong boses na magsasabi, dito ka anak. Alam naming hindi mo kami pababayaan. Sapagkat sinasabi mo sa Jeremias 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi upang kayo'y pahirapan, kundi bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Panginoon, salamat po sa iyong mga pangakong buhay, hindi salita lang. Tinatawag po namin ang kapayapaan na nanggagaling sa iyo. Ang kapayapaang hindi kayang bilhin ng pera, hindi kayang ibigay ng mundo, kundi kapayapaang lagpas sa pangunawa ng tao. Iyon po ang hinihiling namin ngayon. Sa gitna ng kaguluhan sa paligid, hayaan mo kaming manatili sa iyong presensya. Sa gitna ng mga takot, hayaan mong bumalot sa amin ang iyong katiyakan. Espiritu Santo, dumaloy ka po ngayon sa bawat tagapakinig. Sa bawat nanonood, sa bawat kapatid na may luhang hindi maibulalas, sa bawat kaluluwang nanghihina, sa bawat puso na naghahanap ng direksyon. Hipuin mo sila ngayon. Dumaan ka sa kanilang mga tahanan. Pumasok ka sa bawat kwarto, sa bawat sulok ng kanilang buhay na nangangailangan ng liwanag. Ikaw ang ilaw na hindi kailanman nawawala. Ikaw ang pag-asa na hindi namamatay. Ikaw ang Diyos na tumatawag sa pangalan ng bawat isa, nagsasabing, anak, narito ako, hindi kita iiwan. Ngayon, Panginoon, sa pananampalataya, tinatanggap po namin ang iyong kapayapaan. Tinatanggap po namin ang sagot sa aming mga panalangin. Tinatanggap po namin ang bagong umagang puno ng pag-asa. Hindi pa man namin ito nakikita sa aming mga mata, naniniwala kaming ikaw ay kumikilos. Ikaw ang Diyos na tapat. Ikaw ang Diyos na may kapangyarihan. Ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya. Panginoon, nagpapasalamat po kami ngayon, hindi lang para sa mga biyayang natanggap na, kundi para rin sa mga himalang paparating pa. Salamat sa kagalingan. Salamat sa pagkilos mo sa mga suliranin. Salamat sa lakas na nagbibigay sigla sa aming mga kaluluwa. Salamat sa pag-asang kahit kailan ay hindi nauubos. Salamat sa iyong presensya na siyang aming kanlungan at sandigan. At sa pagtatapos ng panalangin na ito, aming sinasabi, kami umaasa, kami nananampalataya, kami nagtitiwala. Ikaw ang aming Diyos at sa iyo ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung naramdaman mong may kapayapaang dumaloy habang nananalangin, isulat sa comments. Salamat Panginoon sa iyong kapayapaan. Maaari mo ring banggitin ang isang mahal sa buhay na gusto mong ipanalangin. Isama natin sila sa susunod na panalangin. At huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para araw-araw kang masamahan sa panibagong panalangin. Ang bawat araw ay pagkakataon para maranasan muli ang Diyos. Kapatid, pagkatapos nating manalangin at maranasan ang presensya ng Diyos, nais kong ibahagi sa iyo ang isang kwento mula sa Biblia, isang kwento ng isang babae na tulad mo rin, tulad natin. May dalang sakit sa puso, may matagal na panalangin na tila hindi sinasagot at may pag-asang unti-unting nauupos. Ang pangalan niya ay Ana. Makikita natin ang kanyang kwento sa 1 Samuel. Si Ana ay isang babaeng may malalim na pananampalataya, ngunit araw-araw ay umiiyak sa presensya ng Diyos. Bakit? Dahil wala siyang anak. Sa kultura nila noon, ang kawalan ng anak ay itinuturing na kahihiyan, ngunit higit pa roon, bitbit ni Ana ang sakit ng isang pusong may malalim na hangarin.
Isipin mo, taon-taon siyang pumupunta sa templo upang manalangin. Walang lumalabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang puso ay sumisigaw. At sa sobrang tindi ng kanyang damdamin, inakala pa nga ng pari na si Eli na siya'y lasing. Pero ang totoo, siya'y lasing sa pagluha, lasing sa panalangin, lasing sa pananabik na marinig ng langit. Ganito rin ba ang nararamdaman mo? Yung tipong paulit-ulit kang nananalangin pero parang walang nangyayari. Yung pagod ka na sa kakahintay, sa kakatanong, sa kakadama ng lungkot sa gabi. Kapatid, tingnan mo si Ana. Hindi siya tumigil, hindi siya sumuko. At sa wakas ng kanyang sinabi sa Diyos, Panginoon, kung ako'y iyong pagkakalooban ng anak, ilalaan ko siya sa iyo. Doon nagsimulang kumilos ang langit. Hindi niya ginamit ang kanyang panalangin para manipulahin ang Diyos. Gumamit siya ng pananampalataya para magpakumbaba at magtiwala. Hindi siya humingi para lang makuha, humingi siya upang ialay. Kaya't hindi katakataka na pinili ng Diyos na sagutin ang kanyang panalangin. Si Ana ay nagkaanak, at ang anak niyang iyon ay si Samuel, isang dakilang propeta na ginamit ng Diyos para pamunuan ang kanyang bayan. Minsan, kapatid, ang susi sa sagot ay hindi lang ang panalangin, kundi ang pagbitiw. Kapag tunay mong ibinigay sa Diyos ang isang bagay, hindi mo na ito pinipilit pabalik. Hindi mo na tinatanong araw-araw kung kailan, paano, bakit. Tiwala na ang sagot mo. Tiwala na ang dalangin mo. At alam mo, may mga ana din sa ating panahon. Baka ikaw yun. Baka inaantay mo ang kagalingan para sa isang mahal mo sa buhay. O baka umaasa ka na makahanap ng trabaho. O baka araw-araw mong idinadaing ang kapayapaan na matagal mo nang hindi nararamdaman. Kapatid, gaya ni Ana, lumuhod ka. Iluhod mo ang puso mo, hindi lang ang panlabas mong pangangailangan. At gaya ng ginawa ng Diyos noon, kikilos siya ngayon. Hindi mo kailangan ipaliwanag ang lahat sa Kanya. Sapat na ang iyong paglapit. Dahil ang Diyos ay hindi bingi sa panalangin at hindi rin siya bulag sa luha. Ang sabi sa Salmo 30:17, ang matuwid ay dumaing at dininig ng Panginoon at iniligtas sa lahat nilang mga kabagabagan. Walang itinapon ng Diyos na panalangin ng pusong tapat. At habang pinag-iisipan mo ito, gusto kong itanong sa iyo, ano ang panalangin mo na hindi mo na kayang sabihin sa kahit sino? Ano ang panalangin mo na tinatago mo na lang dahil parang napapagod ka ng ulitin? Ibigay mo yan ngayon sa Diyos. Gawin mong gaya ni Ana. Hindi kailangan ng dami ng salita, kailangan lang ng buong puso. Minsan, ang himala ay hindi agad dumadating sa anyo ng sagot, kundi sa anyo ng kapayapaan habang naghihintay. At ang kapayapaang iyon ay dumadaloy kapag alam mong kahit hindi mo alam ang lahat ng detalye, hawak ka ng Diyos. Panalangin, pagtitiwala, pagsuko, iyan ang naging susi ni Ana. Iyan din ang magiging susi mo. Kaya kapatid, sa mga sandaling ito, habang naririnig mo ito, maaring may iniiyak ang puso mo na hindi sinasabi ng labi mo. Hayaan mong ang banal na espiritu ang magsalin niyan sa panalangin. Hayaan mong ang presensya ng Diyos ang yumakap sa iyo. Isipin mong naroon ka rin sa templo gaya ni Ana, nakaluhod, tahimik, pero buong langit ang nakikinig. Bago tayo lumipat sa susunod na hakbang ng ating paglalakbay ng pananampalataya, nais kong imbitahan ka na muling manalig. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang panalangin mo, hindi lang para marinig, kundi para mas mapalapit ka pa sa Kanya. Ang tunay na kapayapaan ay hindi lang galing sa sagot, kundi sa Kanyang presensya. Isulat mo sa comments, Panginoon, isinusuko ko ang panalangin kong ito sa iyo. Maaari mong idagdag ang mismong panalangin mo o pangalan ng taong gusto mong isama sa mga susunod nating panalangin. At kung nais mong makasama sa araw-araw na panalangin, pindutin mo ang subscribe dahil bawat araw ay isang panibagong pagkakataon para maranasan ng Diyos ng mas malalim. Kapatid, ngayon na nakita natin kung paanong sinagot ng Diyos ang panalangin ni Ana,
Nais kong ibahagi sa iyo ang 3 lihim ng kapayapaan na maraming nananalangin ang hindi napapansin. Madalas nating iniisip na sapat na ang magsalita, sapat na ang lumuhod, pero may mga susi ang langit na kailangang gamitin upang maranasan ang ganap na kapayapaan ng Diyos. Una, ang kapayapaan ay dumarating kapag may tunay na pagsuko. Hindi ito basta pagsasabing bahala na si Lord. Ito ay isang pusong handang isuko pati ang kontrol. Ilagay mo sa isip mo ito, hindi mo hawak ang bukas, pero hawak ng Diyos ang lahat. Hindi mo kailangang malaman ang detalye ng plano niya. Kailangan mo lang malaman na kasama ka niya. Ang sabi sa Kawikaan 3:5-6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at itutuwid niya ang iyong mga landas. Ito ang tiwala na nagpapalaya sa puso mo. Kapag alam mong wala kang dapat ipilit dahil ang Diyos ang bahala sa lahat, doon ka magkakaroon ng kapayapaan. Ikalawa, ang kapayapaan ay dumarating kapag may pananampalatayang totoo. Yung pananampalatayang hindi lang nakabase sa emosyon, kundi sa katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi ito pakiramdam, hindi ito basta hiling. Ito'y paninindigan sa gitna ng unos. Ito'y paniniwala na kahit tila walang nangyayari, ang Diyos ay kumikilos sa likod ng lahat. Tulad ng sinasabi sa Hebreo 11:1, ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan, paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Kahit hindi mo pa nakikita ang sagot, kung may pananampalataya ka, hindi ka takot, hindi ka balisa, may kapayapaan dahil alam mong ang Diyos ay hindi natutulog. Siya ang Diyos na gumagawa kahit tahimik. Ikatlo, ang kapayapaan ay dumarating kapag may pusong mapagpasalamat. Kapatid, maraming beses nawawala ang ating kapayapaan dahil puro tayo reklamo, puro tayo tanong. Pero subukan mong pasalamatan ang Diyos kahit wala pang sagot. Subukan mong magpuri kahit may luha. Doon mo mararanasan ang himala ng kapayapaan. Sabi sa Filipos 4:6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pasasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ay mag-iingat ng inyong mga puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. Napakalinaw, may koneksyon ang pasasalamat sa kapayapaan. Kapag natutunan mong magpasalamat, kahit sa gitna ng pagsubok, mararanasan mo ang kakaibang katahimikan ng puso. Ngayon, gusto kong tanungin ka, ano ang bagay na hindi mo pa isinusuko? Ano ang kinokontrol mo pa rin kahit alam mong hindi mo na kaya? Baka oras na para bitawan mo. Baka oras na para sabihin sa Diyos, ikaw na ang bahala, Panginoon. Dahil minsan, ang tanging humahadlang sa kapayapaan ay ang pagkakapit natin sa isang bagay na matagal nang sinasabi ni Lord na ibigay na natin sa Kanya. May isa pa akong tanong, nanalangin ka na ba, pero sa puso mo, hindi ka pa rin panatag? Baka kulang pa sa pananampalataya o baka kulang pa sa pasasalamat. Kapatid, subukan mong ipagsabay ang 3 ito, pagsuko, pananampalataya at pasasalamat. Doon mo mararanasan ang ganap na kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Hindi ito isang sikreto na itinatago. Ito ay paanyaya, isang bukas na pintuan ng langit para sa lahat ng handang magtiwala. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang maging banal sa panlabas. Ang kailangan lang ay pusong totoo, pusong naghahanap, pusong handang maniwala. Kapatid, ang kapayapaan ay hindi lang pakiramdam. Ito ay bunga ng presensya ng Diyos. Hindi ito resulta ng magandang balita. Hindi ito dahil maganda ang takbo ng buhay. Ang tunay na kapayapaan ay nanggagaling sa presensya ng isang Diyos na hindi nagbabago. Kaya kahit magulo ang paligid, tahimik ang puso, kahit maraming tanong, buo ang tiwala, kahit may luha, may sigla, dahil alam mong ang Diyos ay nasa gitna ng lahat.
Ngayong narinig mo ang mga salitang ito, nais kong ipikit mong muli ang iyong mga mata. Huminga ka ng malalim, tanggapin mo ang presensya ng Diyos, damhin mo siya. Wala siyang ibang nais kundi ang makasama ka, makausap ka at ipadama sa iyo na hindi mo kailanman kailangang takbuhan ang mundo ng mag-isa. At bago ka magpatuloy, isulat mo sa comments, "Salamat Panginoon sa kapayapaang dumarating kahit wala pang sagot." Kung nais mong isama sa panalangin ang isang mahal sa buhay o sitwasyong nais mong ipagkatiwala sa Diyos, isulat mo rin. At kung hindi mo pa nagagawa, mag-subscribe ka ngayon. Hindi aksidente na narito ka. Ito ang simula ng isang malalim na paglalakad kasama ang Diyos. Tahimik ka muna, kapatid. Pakinggan mo ang katahimikan. May mensahe ang Diyos diyan. Minsan, mas malakas ang boses niya kapag walang ibang ingay sa paligid. Hindi ba't totoo? Sa gitna ng katahimikan, mas malinaw ang bawat tibok ng puso. Ganun din ang Espiritu Santo. Tahimik siyang kumikilos. Tahimik siyang nagsasalita. Pero kapag naranasan mo siya, hinding-hindi mo malilimutan. Ang presensya ng Diyos ay hindi palaging dumadaan sa malalakas na tunog o matitinding emosyon. Minsan, dumarating siya sa tila simpleng paghinga, isang paalala na buhay ka, nakasama mo siya. Tulad ng karanasan ni Elias sa Proverbs 19, nang siya'y takot at nagtatago, akala niya darating ang Diyos sa lindol, sa apoy, sa hangin, pero hindi doon siya lumitaw. Dumating ang Diyos sa isang banayad na tinig, isang pabulong na mensahe. Doon naroon ang Diyos. Kapatid, baka sa sobrang ingay ng mundo nalalampasan mo ang boses niya. Baka sa sobrang pag-aalala mo sa bukas, hindi mo naririnig ang sinasabi niya ngayon. Kaya ngayon, sa oras na ito, tahimik tayong makinig. Baka may gustong sabihin ng Diyos sa'yo. Baka matagal na siyang bumubulong. Anak, ako ang sagot. Sa mundo, madalas natin naririnig ang magpakatatag ka o kaya'y laban lang. Pero hindi ba't mas totoo ang panawagan ng Diyos? Hindi lang siya nagsasabing lumaban ka, kundi kasama mo ako sa bawat hakbang, sa bawat luha, sa bawat umagang bumabangon ka ng pagod pa rin. Ang Diyos ay nariyan. Ang sabi sa awit 46:10, tumahimik kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Kapatid, ito ang panahon ng pagtigil, hindi para sumuko, kundi para lumapit, para makinig, para maramdaman na ang Diyos ay Diyos nga. Hindi siya nagpapabaya, hindi siya huli, hindi siya tahimik dahil wala siyang pakialam. Tahimik siya dahil kumikilos siya sa paraang higit sa ating inaakala. Kaya ngayong umaga, sa harap ng mga alalahanin na parang ulap na bumabalot sa isipan mo, hayaan mong liwanagin ng Diyos ang lahat. Hindi mo kailangang unawain lahat. Sa totoo lang, hindi mo rin kakayanin unawain lahat. Pero maaari kang magpahinga sa katotohanang may Diyos kang tapat. May Diyos kang mapagkakatiwalaan. May Diyos kang tumutupad sa kanyang mga pangako. Tumingin ka sandali sa langit. Alam mo bang kahit ulap lang ang nakikita mo, ang araw ay naroon pa rin. Ganon din ang Diyos. Kahit hindi mo siya makita, kahit parang wala kang naririnig, hindi ibig sabihin wala siya. Nariyan siya, palaging nariyan, sa likod ng lungkot mo, sa likod ng tanong mo, sa likod ng katahimikan, naroon ang kanyang boses. Madalas tayong naghahanap ng sagot sa labas, pero ang tunay na sagot ay nasa loob, sa puso mong nagpapakumbaba, sa espiritong bukas tumanggap. Baka ang hinihintay ng langit ay hindi ang tamang panahon, kundi ang tamang puso. Isang pusong handang makinig, isang pusong handang sabihin, Panginoon, kahit anong sabihin mo, susundin ko. Kaya ngayon kapatid, itigil mo muna ang pag-aalala. Itigil mo ang paghahanap ng sagot sa gulo. Sa halip, hanapin mo ang katahimikan. Hanapin mo ang presensya niya. Dahil doon mo maririnig ang tinig na totoo. Isang tinig na nagsasabing, Anak, mahal kita. Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Kapag natuto kang makinig, doon mo maririnig ang mga direksyon na inaasam-asam mo.
Hindi man ito dumating sa paraang inaasahan mo, darating ito sa paraang kailangan mo. At madalas, hindi ito dumadaan sa malalaking pangyayari, kundi sa maliliit na bulong sa puso. Sa panahong ito ng panalangin, huwag mong hanapin ang sensasyon, hanapin mo ang presensya. Hindi ito palaging may luha, hindi palaging may kilabot. Minsan, ang tunay na presensya ay tahimik, mapayapa, parang niyayakap ka lang. At kapag iyon ang naranasan mo, kapatid, hindi mo nahahanapin pa ang sagot sa mundo dahil nahanap mo na ang tinig na tunay, ang tinig ng Diyos. Ngayon, nais kong tanungin ka, kailan ka huling tumigil para makinig sa Diyos? Kailan ka huling nagbigay ng ilang minuto para tahimik na makinig, hindi lang puro hiling? Baka ito na ang panahong iyon. Ito na ang araw na iyon. Ito na ang oras na iyon. Isang banal na sandali sa pagitan mo at ng Diyos. Kung naramdaman mong may kakaibang kapayapaan sa gitna ng katahimikan ngayon, isulat sa comments, "Naririnig ko ang tinig ng Diyos." Maaari mong idagdag ang isang pangungusap ng pasasalamat o panalangin na gustong ibulong sa Kanya. At kung hindi mo pa nagagawa, mag-subscribe ka ngayon. Hindi pa tapos ang mensahe ng Diyos para sa iyo. Malapit mo nang maranasan ang susunod niyang galaw. Ngayon, kapatid, habang nananahimik ang puso mo at dahan-dahang bumababa ang kapayapaan ng Diyos sa kaluluwa mo, nais kong ipaalala sa iyo ang isang bagay. Ito ang simula ng bagong paglalakad mo kasama ang Diyos. Hindi mo kailangang bumalik sa dati. Hindi mo kailangang takasan ang mga tanong, sapagkat ngayon alam mo na kung saan haharap. Sa presensya ng Diyos may sagot, sa salita niya may direksyon, at sa katahimikan nariyan ang tinig niya. Hindi mo kailangang maging malakas araw-araw. Hindi mo kailangang laging alam ang gagawin. Ang kailangan mo lang ay ang manatili sa kanyang lilim. Sa awit 91:1 sinasabi, "Ang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat." Kapatid, sa mga oras na hindi mo alam ang susunod na hakbang, tumahan ka muna sa Kanya, umupo ka sa paanan niya, umiyak kung kailangan, manahimik kung kailangan, maghintay. At habang naghihintay ka, sumibol sa puso mo ang kapayapaan na hindi kayang galawin ng kahit anong pagsubok. Ang panalangin mo ngayon ay hindi lang narinig, ito'y tinanggap. Ang kapayapaan mo ngayon ay hindi lang damdamin, ito ay bunga ng presensya niya. Ang pagkilos niya sa buhay mo ay hindi pa tapos, ito'y patuloy, araw-araw, dahan-dahan, ngunit tiyak. Panghawakan mo yan. Kapag may dumating na bagong hamon, balikan mo ang umagang ito. Balikan mo ang presensyang naramdaman mo. Balikan mo ang tinig na bumulong. "Anak, kasama mo ako." Dahil ang bawat araw na kasama mo ang Diyos ay panibagong araw ng posibilidad, panibagong araw ng kagalingan, panibagong araw ng himala. Isipin mo ito, bawat umaga ay isang imbitasyon mula sa Diyos. Isang paanyaya para muling sumandal, para muling tumahimik, para muling ipagkatiwala sa Kanya ang lahat. Kaya mula ngayon, gawin mong ugali ang manalangin sa paggising. Gawin mong ugali ang paglapit bago lumakad. Gawin mong una ang Diyos sa bawat simula. Hindi mo kailangang tapusin agad ang lahat ng laban mo. Ang kailangan mo lang gawin ay ang lumapit, sapagkat Siya ang lalaban para sa iyo. Tulad ng sinasabi sa 2 Chronica 20:17, hindi kayo kailangang makipaglaban sa laban na ito. Tumayo lang kayo at manood kung paano kayo ililigtas ng Panginoon. Hayaan mong ang Diyos ang kumilos. Ang papel mo lang ay magtiwala. Ang responsibilidad mo lang ay manampalataya. Ang gawin mo lang ay ipagkatiwala ang puso mo araw-araw. At sa pagtapos ng panalangin nating ito, tandaan mong hindi ito ang huling pag-uusap mo sa Diyos. Sa katunayan, ito lang ang simula. Magsimula kang kausapin Siya kahit sa maliliit na oras. Habang naghuhugas ng pinggan, habang nakasakay sa jeep, habang naglalakad pa uwi, sabihin mo lang, "Panginoon, narito ako, kausapin mo ako." At magugulat ka dahil sasagot Siya sa paraang tahimik, sa paraang tiyak, sa paraang personal.
Sa dulo ng lahat ng ito, nais kong iwan sa iyo ang isang propetikong katotohanan. Darating ang sagot, darating ang himala, darating ang kapayapaan. Pero higit sa lahat, darating ang Diyos. Hindi siya malayo, hindi siya nakakalimot, hindi siya natutulog. Kung naririnig mo ito ngayon, ito ang kanyang paraan ng pagsasabing, "Anak, napakinggan ko ang panalangin mo, magpahinga ka na, ako na ang bahala." Kaya ngayon, bago mo isara ang video na ito, nais kong mag-iwan ng hamon. Isulat mo sa comments, "Diyos ko, salamat sa katahimikan na may presensya mo." Idagdag mo ang panalangin ng puso mo. Isama mo rin ang pangalan ng taong gusto mong isama sa panalangin. Gamitin natin ang espasyong ito bilang altar ng pananampalataya. Pindutin mo rin ang subscribe dahil bawat araw ay may bagong panalangin para sa iyo, para sa pamilya mo, para sa kinabukasan mo. I-activate mo ang notification bell para wala kang ma-miss na salita mula sa langit. At ngayon, habang patuloy kang nakikinig, lumingon ka sa paligid ng screen mo. May video diyan na nakaabang para sa susunod mong hakbang sa pananampalataya. I-click mo yan pagkatapos nito. Hindi pa tapos ang ginagawa ng Diyos. May susunod pa siyang gagawin. May susunod pa siyang sasabihin. At naniniwala ako, ikaw ay handa na.